Hello, good morning followers, good morning guys. So, nung nakaraang eleksyon eh, para masasabi ko nagkamali ako sa pagboto tinanong ko pa rin po yung aking ama tungkol dito kung maganda bang iboto siya. Kasi sa panahon nila murang-mura daw yung bigas. Kaya inisip ko yung kapakanan ng aking pamilya Kasi pag mura yung bigas, marami po akong mabibili sa aking maliit na sahod Yun, pinagsabi ko yun sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak, lola at lolo na ito yung iboboto natin sa darating na eleksyon. Kaya nga sisiho ako kasi hindi na may babalik yung nagawa ko. Parang nagsisisiho ako kasi hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. Sa ngayon mas lalo pa nga tumaas. Delikado pa lumabas sa bahay mo kasi maraming mga loko-loko, maraming mga drug addict, maraming mga kawatan, maraming mga rapist. Nagkalat na sa paligid yung mga masasamang elemento kaya sising-sisiho talaga ako sa boto ko po. Tsaka parang nanghihinayang din po ako sa aking mga kamag-anak dahil dinamay ko pa sila sa aking ninanais na yun, iboto natin ito kasi lahat naman tayo gusto ng murang bigas. Pero paano natin masusolusyonan yung krimen, yung droga na nagkalat na sa ating paligid, nagkalat po sa ating bansa, tuni-tonelada droga. Kaya parang nagsisisi po ako ngayon sa pagboto ko po. Dito ako, sinasabi ko pa sa mga kapitbahay namin na kaibigan ko na babawi tayo dito sa pagboto ulit Ngayong meron tayong kakayahang bumoto ulit para baguhin yung mali natin noon nung nakaraang eleksyon. So sa ngayon may pagkakataon tayo na baguhin. Bumoto tayo sa ating saloobin kung ano yung dinidikta ng ating isipan at puso yun yung kung sino man yung nagsasabi ng totoo, dapat maging masusi tayo sa pagboto kung sino yung pipiliin natin ngayong eleksyon, paparating na eleksyon. At yun lang maraming salamat po talaga sa suporta nyo po sa aking page. At sana lahat ng Pilipino ay magkakaisa sa pagdating ng eleksyon 2025. Iboto po natin yung karapat-dapat at natatanging ang mga tumatakbo sa ating gobyerno. Pagdasal po natin ang kanilang katahimikan. Sana wala mga masasamang mangyari sa ating eleksyon. At iboto po natin kung sino yung dapat nating, sa tingin natin sinong nagsasabi ng totoo. At iboto natin kung sino yung mga nasa politiko ngayon na active pagdating sa kanilang agenda po, adhikain po sa buhay para po sa atin. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy kung gusto po natin ng seguridad, security sa ating pamilya, sa ating mga anak, kamag-anak, relatives, kung ano man po yun. Napaka-importante po ng seguridad ng seguridad sa ating pamilya, sa ating lipunan Dapat masaya, malaya kang makakapaglakad sa labas na walang anumang iniisip na masamang mangyari sa'yo. Dapat iboto po natin kung sino yung tama sa ating pananaw Maraming salamat po sa inyo at sana sa paparating na eleksyon huwag po tayo magpadala sa bayad, sa suhol po ng mga politiko na yan dahil yan ay kakarampot lang sa ninanakaw nila.
dapat maging wais po tayo. Ang ating boto po ngayon is napakahalaga po kasi po ito yung babago sa next generation po, sa ating mga anak, ating mga apo. So baguhin po natin, sabay-sabay nating baguhin ang Pilipinas po. Sabay-sabay nating abutin ang ating nais na abutin. Sabay-sabay nating iboto ang tamang politiko. Sabay-sabay nating iboto, piliin ang tamang desisyon ho. Huwag po tayo magpadala sa galit, sama ng loob. Bagkos iboto, ipanalangin natin na ang mananalo sa ngayong eleksyon ay yung mga karapat-dapat po na ihalal natin po sa ating gobyerno ho. Maraming salamat po. Saludo po ako sa inyo. Salamat po sa pakikinig. Pakishare naman po ng video na to. Salamat po.